Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa maraming laging nakatutok sa programang Heart to Heart. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Kath. 35 years old, may 2 anak at kasalukuyang barangay staff sa Muntinlupa. Masalimuot ang storyang ibabahagi ko sa inyong programa. Tungkol ito, sabianan kong kahit anong gawin ko maging maayos lang ang relasyon namin, ay para bang wala pa rin talaga akong magawa. Si Nanay Flora, Kuya Poy, ang tinutukoy ko. Ugali niya na ang ganoong klase ng pakikitungo maging sa ibang asawa ng mga anak niya. Kaya naman, hindi na nakapagtataka na ganun din ang natatanggap kong pagtrato mula sa kanya. Pero kahit pa nga ganoon, ang natatamo ko, pagdating sa usapin ng pera at sa tuwing naaabutan ko siya, ramdam ko yung biglang pagkalma niya. Kumbaga, pakiwari ko ay gamot niya yung pag-abot-abot ko ng pera. Napag-usapan na rin namin ito ng mister ko. Pero imbes na resolbahin ang issue, pakiramdam ko ay mas umaayon pa ang asawa ko sa Nanay Flora niya. Isa sa ugat ng hindi pagkakasundo namin ay ang hindi ko pagsunod sa napakarami niyang mga pamahiin. Isa pang problema ay sa tuwing tinatanghali ako ng gising. Iniisip kasi ng biyenan ko na pinababayaan ko na si Cyrus. Kuya Poy, kung hindi nyo kasi naitatanong, nakatira pa kasi kami sa puder ng aking biyenan kaya nga halos lahat ng kilos ko ay nakatutok siya sa akin. Hanggang sa mapagpasyahan nga namin ng asawa ko na tuluyan ng bumukod sa biyenan ko pero sa kabila niyan ay nagpatuloy pa rin ang paninita sa akin ni Nanay Flora. Huli na nang malaman ko na sa bawat kilos ko pala ay siyang sumbong naman ng asawa kong si Cyrus. Kaya naman pala lalo akong nagngingit-ngit sa galit nang madiskubre ko ito. Kuya Poy, dahil nga sa sunod-sunod na nangyari ay tuluyan na nga kaming naghiwalay ni Cyrus at sa hiwalayang iyon ay napagkasunduan namin na sa kanya mapupunta ang 2 anak namin. Kahit may bago na akong pamilya ay patuloy pa rin ang pakikialam ng aking biyenan. Ang katwiran kasi ni Nanay Flora, nasa puder niya ang mga anak ko kaya malaya siyang sitahin pa rin ako. Sinubukan ko nang kunin sila sa kanya pero ayon sa aking biyenan, hanggat nabubuhay pa siya ay hindi niya ibibigay sa akin ang mga anak ko. Tanging ang nagagawa ko na lamang na responsibilidad para sa mga bata at bilang isang ina ay ang pagbibigay ng sustento at suporta sa kanila. Hanggang dito na lamang Kuya Poy ang storya ko at kahit malungkot ang ibinahagi kong kwento, sana ay may napulot pa rin kayong aral mula rito. Lubos na gumagalang, Kath.